Mga kababayan, madalas na argumento ng mga dilawan ay ang pagiging revisionist daw ng mga Marcos loyalist and supporters tungkol daw sa mga naganap noong panahon ng martial law. Takot na takot sila na baka daw mabago ang history. Well, ano nga ba ang totoong history? Ang history ba ay yung mga nakasulat sa libro na isinulat ng historians o ang mga sinulat ng mga journalists at mga bloggers na galit sa mga Marcos? Iyan ay tanong naman natin. Well, kilalanin naman natin ang isang historian na nagsaysay ng katotohanan tungkol sa ating topic ngayon. Pero bago tayo magpatuloy ay pakatiyak na nakafollow kayo at nakapag-subscribe na sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Maaari nyo ring i-share ang ating videos para makarating sa marami pang mga Pilipino. Si Reynaldo Ileto ay Honorary Professor, Emeritus Faculty Member, School of Culture, History and Language sa Australian National University. Si Reynaldo Ray Clemenya Ileto ipinanganak noong October 3, 1946 na isang Pilipinong mananalaysay na kilala sa kanyang matagumpay na akdang pasyon at revolusyon, mga popular na kilusan sa Pilipinas 1840 hanggang 1910 na unang inilathala noong 1979. Si Ileto ay dalubhasa sa kasaysayan ng Asya, relihiyon at lipunan, post-colonial na pag-aaral at pamalaan at politika ng Asya at Pasipiko. Siya ay kilala sa kanyang interdisciplinary approach na pinagsasama ang kasaysayan, panitikan, antropolohiya, pag-aaral sa kultura at politika. Si Ileto ay isang honorary professor sa Australian National University at kasalukuyan nagtuturo sa Nanyang Technological University at sa Universidad ng Pilipinas. Natapos ni Ileto ang kanyang undergraduate degree sa Jesuituran Ateneo de Manila University at natanggap ang kanyang PhD degree sa Southeast Asian History sa Cornell University noong 1975. Noong 2003, nakatanggap si Ileto ng Fukuoka Academic Prize para sa kanyang scholarship. Ito na po siguro ay tatanggapin na ng ating mga fact-checkers, especially ng mga Facebook fact-checkers na legit ang ating source. Narito ang sinulat ni Ileto na may pamagat na The Philippines Presidential Elections, a Story of Dueling Legacies. Ang May 9, 2022 na halalan sa Pilipinas ay nakakuha ng atensyon sa buong mundo dahil ang malamang na mga mananalo sa presidential at vice presidential race ay mga anak ng mga presidente na may hindi magandang reputasyon sa pandaigdigang pamamahayag. Ang presidential frontrunner na may humigit kumulang 58% ng boto kumpara sa 22% ng kanyang pinakamalapit na katunggali ay si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang anak at kapangalan ni Ferdinand Marcos, presidente mula 1965 hanggang 1986. Ang nakatatandang Marcos ay madalas na tinatawag na diktador sa pamumuno sa pamamagitan ng kutusan sa ilalim ng batas militar mula 1972 hanggang 1981. Napatalisik siya noong February 1986 ng mapayapang pag-aalsa na nagluklok kay Corazon Aquino bilang Pangulo ng Pilipinas. Si Bongbong Marcos o BBM sa madaling salita ay nakipagtambalan kay Vice Presidential Bet Sara Duterte, ang anak ng kasalukuyang Pangulo at ang alkalde ng Davao City. Si Inday Sara bilang magiliw na tawag sa kanya ng publiko ay may katulad na popularity rating kay BBM habang naghahanda siyang harapin ang hiwalay na halalan para sa Vice President. Ang napipitong tagumpay ay epektibong magreresulta sa pagpapatuloy ng mga patakaran ng Administrasyong Duterte. Paulit-ulit na tiniyak ni BBM ang epektong ito. Bukod dito ay puposisyon siya ng paghalal kay Sara bilang malamang nakahalili ni BBM at malalagay sa mataas na katungkulan ang isa pang dating alkalde gaya ng mahigit sa 20 taon ng kanyang ama. Ang halalan ay inihandog sa labas sa mundo bilang archetypal na labanan sa pagitan ng demokrasya at authoritarianism. Para sa mga taga-basid ng Australia, ito ang naging karaniwang lente para sa pagtingin sa pagbabago sa politika sa mga kalapit na bansa. Sa nakalipas na 6 na taon, ipinakita sa media ang gobyernong Duterte bilang authoritarian at populist. Ang tila pagbibigay kapangyarihan ni Duterte sa executive arm ng Estado sa kapinsalaan ng judicial at ehekutibong armas ay ipinakita bilang ebidensya ng paghina ng demokrasya. Ang digmaan laban sa droga ni Duterte ay kinundena bilang ang pag-alis ng panuntunan ng batas sa pamamagitan ng paghahari ng karahasan. Ang masama ay hindi nag-subscribe si Duterte sa konbensyonal na diskurso tungkol sa diktador na si Marcos. 3 buwan sa panunungkulan, ipinatupad niya ang desisyon ng Korte Suprema na payagan ang paglilibing sa dating presidente na namatay noong 1989 sa sementeryo ng mga Bayani. Formal na naitatag ang ugnayan sa pagitan ng pagkapangulo ni Duterte at ng yumaong presidente. Ang kupunan ng BBM Sara na tila patungo sa tagumpay ay maaaring ilarawan bilang tagapagbalita ng madilim na panahon.
Hindi ito ang paraan ng pagtingin ng publikong bumuboto sa mga bagay-bagay sa paghusga sa mga botohan at sa napakalaking mga dumalo sa mga rally at motorcade ng BBM Sara. At itong problema, para sa mga potensyal na matatalo sa halalan ay may pag-aalinlangan, panghahamak at galit na tila pagsang-ayon ng publikong bumuboto sa mga anti-demokratikong gawin ni Duterte at mas masahol pa ang kabiguan nitong maunawa ng malalang kahinatnan ng pagbabalik sa madilim na panahon na pamamahala ni Marcos. Dapat din ba tayong mag-subscribe sa view na ito o dapat nating suriin ang mas malalim kung ano ang nangyayari sa ilalim ng ibabaw? Marahil ay hindi ito isang halalan sa demokrasya, ngunit sa halip ay ang kinalabasan ng isang patuloy na pag-aaway ng mga salaysay sa politika sa nakalipas na 50 taon. Marahil ang nakataya ay ang katotohanan tungkol sa panahon ng batas militar sa ilalim ni Ferdinand Marcos simula noong 1972 at ang tinaguriang People Power Revolution noong 1986 na nagpabagsak kay Marcos at nagluklok kay Corazon Aquino bilang Pangulo. Kinakatawan ni Marcos ang diktadura dahil sa pag-agaw ng kapangyarihan noong 1972 habang si Aquino ay kumakatawan sa demokratikong muling pagbabangon mula sa 1986 na pagsulong. Ang salaysay ng paglusong sa isang madilim na panahon ng despotismo sa deklarasyon ni Marcos sa batas militar noong 1972 ay umahantong sa isang redemptive na kaganapan. Ang pagpaslang sa pinuno ng oposisyon na si Ninoy Aquino noong 1983 at ang tagumpay ng kanyang biyudang si Cory sa isang palabas ng People Power noong 1986. Kaya ang malupit na si Marcos ay pinalayas at ang demokrasya ay na-renew. Ang kulang sa salaysay na ito ay ang mas malawak na konteksto kung saan naganap ang mga pangyaring ito. Ang taong 1972 ay nagbabalik sa atin sa panahon ng Cold War kung kailan ang pamumuno ng militar o authoritarian ay karaniwan sa buong Third World. Si Marcos ay pinahiran ng US sa pamumuno ng dating kolonya ng Amerika. Ang isang tanong na bihirang itanong ay kung paano gumanap si Marcos kumpara kay Suharto, Lee Kuan Yew, Ne Win, Park Chung-hee, Mahathir Mohamad, Nguyen Cao Ky at iba pang autocrats sa Asia noong panahong iyon. Noong 1996, malapit na matapos ang Cold War, umuusbong ang panahon ng globalisasyon at ang demokratikong pagpapanumbalik ay ang bagong American buzzword. Si Marcos ay pinatalsik na isang kudeta ng militar sa ilalim ng takip ng isang walang dahas na pag-aalsa sa lungsod, ang unang kulay na revolusyon sa Asia na suportado ng simbahang Katoliko at ng US Embassy. Sa nakalipas na mga dekada, ang pangingibabaw na salaysay ng isang madilim na panahon ng diktadura sa ilalim ni Marcos ay nabura sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga bagong impormasyon tungkol sa kung ano talaga ang nangyari noong 1970s at 80s. Partikular na binigyang pansin ang pagkakahanay ng mga pwersang pampulitika ng Pilipino sa nagbabagong patakarang panlabas ng United States sa pagsulong ng US tungo sa globalismo. Iginiit ni Marcos na sundin ang isang nasyonalistang trajectory ng pag-unlad na inuuna ang industrialisasyon at self-sufficiency sa pagkain at enerhiya. Mayroong napakaraming ebidensya na ang kanyang pagtanggal ay nakadirekta mula sa Washington. Ang publiko higit sa lahat sa pamamagitan ng social media ay lalo nakakaalam sa mga alternatibong pagbabasa ng salaysay ng paghahari ni Marcos, bagamat ang imahe ng pinag-imbak ng sapatos ni Imelda ay maaari pa ring humubog sa pananaw ng mga konluranin sa mga Marcos. Alam na ngayon ng karamihan sa mga botanteng Pilipino na ang mga sapatos na iyon ay kadalasang regalo sa unang ginang mula sa mga tagagawa ng sapatos ng bayan ng Marikina, na ang pagpasok sa pandaigdigang pamilihan ay pinadali ng gobyerno. Habang patuloy na tinutuyan ng oposisyon si BBM bilang anak ng magnanakaw, ito ay isang bukas na tanong kung ang nakatatandang Marcos ay nagnakaw sa kaban ng bayan o tulad ng inaangkin ng pamilya ay may sariling yaman bago pa man maging Pangulo. Maraming kaso ng pag-arambong laban sa mga Marcos ang naisampa sa mga korte ng Pilipinas at US, ngunit karamihan ay hindi umuunlad dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang sentrong misteryo ay umiikot sa maliwanag na pagkatuklas at pag-aari ni Marcos ng maraming ginto na naiwan ng tumatakas na mga Hapones noong 1945. Ang triumphalist sa salaysay ng pagpapanumbalik ng demokrasya noong 1986 ay pinagtatalunan din. May mga tanong pa rin na hindi nasasagot. Halimbawa, sino nagputos ng pagpatay kay Ninoy Aquino? Sa 12 taon na inukupahan ni Cory at ng kanyang anak na si Noynoy Aquino III sa pagkapangulo, kulang ang madali ang pagtuklas ng katotohanan. Higit pa rito, hindi natupad ang pagkapangulo ni Cory Aquino ang mga inaasahang pagkatapos ng people power sa panahon ng kasaganaan. Ang seguridad sa enerhiya at pagkain, kapayapaan at kayusan at pag-unlad ng industriya ay nabigo. Ang demokratikong reforma ay hindi nagdulot ang mas magandang buhay para sa karaniwang Pilipino.
Ang tanging tunay na kalaban ni BBM ay si Vice President Leni Robredo, pinuno ng Liberal Party na tila hindi matatalo noong si Noynoy Aquino III ay presidente mula 2010. Si Robredo ang hinira ng kandidato ni Noynoy para sa Vice President noong 2016. Isang karera na napanalunan niya laban kay BBM sa maliit na margin. Ngayon ay pinaglalaban niya ang kaligtasan ng 1986 narrative ng democracy restoration through people power. Nagsagawa siya ng negatibong kampanya sa tema ng pagpigil sa isa pang Marcos na ihagis ang bansa sa isa pang madilim na panahon, ngunit ang diskarte ay bumagsak. Ang sisi sa suporta ng publikong bumoboto sa BBM Sara Duo ay inilalagay sa nakatatandang Duterte. Ang masiglang debate sa publiko kung dapat bang ilibing ang yumaong presidente sa libingan ng mga bayani ay nagsilbi upang mapataas ang kamalayan ng publiko sa isang alternatibong kasaysayan ng mga taon ng Marcos na natangay sa ilalim ng alpombra ng demokrasya na salaysay ng 1986 People Power Uprising. Marahil ang halalan ay hindi tungkol sa demokrasya kaysa sa kinabukasan ng Pilipinas sa nagbabagong kaayusan ng mundo. Ang mga inapo ng revolusyon noong 1986 na parang kumikilos kasabay ng pag-ikot ng US sa Asia ay malakas na tinututulan ang bawat takbang ni Duterte na palakasin ang diplomatiko at pang-ekonomiyang relasyon sa China. Matalas na kinilala ni Duterte ang mga implikasyon ng pag-angat ng China bilang isang pandaigdigang kapangyarihan sa ekonomiya at potensyal na regional na hegemon. Nakipaglaban siya sa malawakang pang-unawa sa publiko na pinukaw ng kanyang hinalinhan na si Noynoy na ang China ang aggressor sa mga salungatan sa South China Sea at higit nananaig siya. Pinaalalahanan niya ang bansa pati na rin ang mundo na ang US ay dumating sa Pilipinas bilang isang aggressor na gumawa ng mga kalupitan laban sa parehong Kristiyano at Muslim na mga Pilipino na lumaban sa American takeover. Sinira ng US ang unang republika na tinatag noong 1898 at mula 1901 hanggang 1946 ay unti-unting ginawang kaibigan at kaalyado ang Pilipinas. Ang pagpapalakas ng ugnayan ng pagkakaibigan sa China at Russia ay natural na sanga ng pagtatangka ni Duterte na itulak ang napakalawak na impluwensya ng United States sa paggawa ng patakarang panlabas ng Pilipinas, partikular sa ilalim ng nakaraang gobyerno. Ang mga talumpati ni Duterte sa kanyang unang taon sa kapangyarihan ay madalas na puno ng mga aral sa kasaysayan, lalo na ang kanyang muling pagkabuhay sa nakalimutan na digmaang Pilipino-Amerikano noong 1899 hanggang 1902. Ang espesyal na relasyon ng US at Pilipinas ay nasubok noong World War II at Cold War at tila itinalaga sa bato. Ngunit naniniwala si Duterte na nagbago ang mundo mula noong Cold War at ang bulag na pagpapatuloy ng espesyal na relasyon ay nagdudulot lamang ng kapahamakan. Paulit-ulit niyang sinasabi na ang bansa ay madudurog na parang langgam sa labanan ng mga higanting Amerikano at Sino. Binaligtad ang mga patakaran ng kanyang hinalinhan. Iginiit ni Duterte na ang Pilipinas ay papanig sa militar na walang kapangyarihan. Ang pagkilala sa mabilis na paglaki ng kayamanan ng China, kabaliktaran sa mga problema sa pananalapi at deindustrialisasyon ng Amerika, ang ekonomiya ay matatag na makakabit sa inisyatiba ng Belt and Road ng China. Sa paglipas ng mga taon, medyo kinailangan ni Duterte na umatras mula sa kanyang ambisyosong layunin ng isang independenteng patakarang panlabas. Ang mga espesyal na relasyon sa US ay masyadong malalim na naka-embed upang masira ng biglaan. May mga maka-Amerikano kahit sa loob ng kanyang gabinete at tiyak na militar. Ang mga anti-Chinese sentiments ay patuloy na nananatili sa lipunan at madaling mapukaw ng mga slanted media reports na mga paglusob sa Spratlys. Ang magkasalyo ng pagsasanay sa pagitan ng armadong pwersa ng Amerika at Pilipino ay patuloy na ginaganap taon-taon kung saan ang China ang implicit na kalaban. Ang gobyerno Duterte gayon pa man ay malinaw na nagtatagumpay sa pag-iwas ng pampublikong pag-iisip mula sa 1986 Aquino narrative ng pagpapaalis sa malupit na si Marcos, pagpapanumbalik ng demokrasya at muling pag-align sa patakaran ng US sa mundo. Kaya naman, balintuna nating nakikita sa darating na halalan ang pagbabalik ng isang anyo ng people power na ngayon ay kasumpa-sumpa sa dating kolonyal na amo at sa simbahan. Ang pangamba ng US at mga kaalyado nito ay ang pagkapanalo ni BBM at Sara ay mangangahulugan ng pagpapatuloy ng mga inisyatiba ni Duterte. Nilinaw ni BBM na habang kinikilala ang malalim na makasaysayang ugnayan sa US, hindi siya babalik sa patakaran ni Noynoy na pamunuan ng kaso laban sa China. Ito ay kabaliktaran ng pagtingin ng Australia sa problema at sa gayon ang agwat sa pagitan ng Pilipinas at Australia ay maaari lamang lumawak. Gayunpaman, hindi pa nagaganap ang halalan. Ang pangamba sa mga taga-suporta ng BBM Sara at mismo ng gobyerno Duterte ay baka may mangyari na hindi inaasahan na makakapagdiskaril sa kasalukuyang takbo ng mga pangyayari.